Kasama natin ngayon ang fact-checking at konteksto ang ikalawang SONA ng Pangulo. Kasama ang GMA resident analyst si Professor Richard Heydarian. Magandang umaga po sa inyo, Magandang Professor. umaga, guys. Okay, he mentioned the West Philippine Sea issue. Sabi niya, we have to tackle it sooner or later. Pero nung huling pagpunta mo rito sa News to Go, you were saying that what he had said just before your appearance here last time, he wanted to set aside the claim or the case was very damaging to our cause. No? So is this a change now in his position? Well, generally, dapat hindi siya gumagamit ng term na set aside, no? Kasi bilang chief executive, yung kanyang sinasabi, pwedeng gamitin bilang ebidensya ng ibang bansa katulad ng China, no? Dito naman sa SONA niya, actually parang very peripheral yung discussion niya sa West Philippine Sea. Halos wala siyang sinabi ukol sa West Philippine Sea at saka ano yung kanyang diskarte pagdating sa China, no? Mas diniscuss niya yung issue ng West Philippine Sea sa post-SONA press conference niya kung saan sinabi niya na bukas siya sa joint development. Ang problema ulit dito sa joint development is the devil is in the details. Kasi kung sa loob ng ating exclusive economic zone, base doon sa arbitral tribunal, wala po tayo overlapping exclusive economic zone with China. So wala pong karapatan ang China bilang isang estado na humingin ng mga resources dito sa loob ng EEZ natin. Ang pwede lang natin gawin is baka may isang Chinese company bilang isang private entity makipag-team up sa atin. So medyo problematic na sasabihin mo, ay magjo-joint development lang kami ng Pilipinas. Matagal na nilang sinasabi yan eh. So is there really anything new as far as the West Philippine Sea? Well, sa October kasi, kasi meron ngayon na parang temporary restraining order, medyo may parang may stoppage dun sa ating exploration activity sa Reed Bank. After October po, balik po tayo sa exploration. So within the coming months, may expectation tayo na may gagalaw na something's gonna move there. Kaya siguro itong statement na joint development, very relevant ito kasi yung China, hinaharas po yung ating mga exploration vessels dyan sa Reed Bank, kaya hindi natin madidevelop. So ang tanong ngayon is, anong diskarte natin after October? Makipag-team up pa tayo sa China? Ano po yung modalities niya? At dapat i-ensure natin na hindi ito violation ng ating constitution, kung saan sinasabi na atin yung EEZ at yung arbitral tribunal na sinasabi na ang China, walang basihan yung kanyang claim na meron siyang claim sa mga resources dito sa loob ng EEZ natin. So in short, dapat bukas tayo sa partnership, but partnership in accordance sa ating arbitral tribunal and our own constitution. Otherwise, violation po yan. Okay, isa pa dun sa mga malalaking issue dito sa administrasyong ito ay yung droga. Punta tayo dun sa kanyang kampanya kontra droga. Nasabi ng PNP, bumaba na raw ng 10% yung krimen sa bansa mula nang maupo raw itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ba na wag na lang pansinin ng Pangulo yung reaksyon ng international community sa kanyang war on drugs? Well, sabi pa nga ni Pangulong Duterte, hindi siya natatakot na makukulong siya, no? In light of yung International Criminal Court case sa kanya. So very defiant po yung kanyang position at rhetoric dun sa issue na yun. At in fact, parang yung highlight or most controversial part ng speech na nagmumura-mura siya sa mga ibang bansa ay ukol dito sa disagreement niya sa human rights issues. And in fact, sabi niya, wag siyang pakialaman daw kasi it's working naman daw. Yeah, and for the first time, narinig ko na meron siyang more or less coherent argument. Yung sinasabi niya, yung judicial system natin na galing sa Espanya, retribution yung emphasis, hindi rehabilitation, no? So, yun yung in-emphasize na dapat pagdating sa issue ng droga, dapat crackdown talaga tayo at we take the war to them, no? Hindi yung focus lang rehabilitation and all. So, clearly, may disagreement tayo with respect dun sa mga ating partners like European Union and US. Now, the thing is this, hindi tayo North Korea, no? So, kung ayaw mo maging North Korea, dapat tanggapin mo na kasama ka sa isang community of nation. At bilang isang membro ng United Nations at international community, may mga iba't ibang mga treaties at conventions na signatory po tayo. At bilang isang liberal democracy dito sa Southeast Asia, may expectation din sa atin na respetuhin natin karapatan at pangtao ng sarili natin tao. So ito yung reason na kinikriticize si Pangulong Duterte. But as I always say, katulad ng sinabi ni Buddha, there is a third way, there's a middle path. So dapat siguro the way forward is paano tayo tutulungan ng mga ating partners sa European Union at US na meron tayong mas komprehensibo rehabilitation and public health focus approach sa war on drugs. Kasi isang million po na tao ang nag-surrender na drug users or suspected drug users. Anong gagawin mo sa 1 million people, no? Dapat talaga titignan mo yung ugat ng problema at dapat meron kang public health response. So dapat humingi tayo ng tulong sa mga ating aliado at sila naman dapat more calibrated yung kanilang criticism. So for me, there's a middle path that we have to look at. But position ni Pangulong Duterte, defiant eh. Ako gusto ko, gawin ko yung gusto ko. So in that sense, unfortunately, magkakaroon ng more diplomatic tensions after SONA niya. Okay, I just want to add more context dun sa pinakita nating
crime statistics. No? Kasi yung nga, sinasabi ng PNP, bumaba yung total crime volume. But if you talk to the same police officers, they will admit na record-setting yung murder rate. So mataas nga yung murder, pero yung overall, including cellphone snatching, carnapping, etc., bumaba. But one of the things that he harped on was yung International Criminal Court. He was saying na he doesn't really care kung kasuhan siya. Pero yung ayon sa mga, yung nakakausap mo rin ng mga opisyal, is this really a small matter? They really don't need to care about this. Kasi ang pagkaalam ko, pag may kaso yan, kahit bumaba na sa pwesto si Pangulong Duterte, pwede pa rin siyang habulin, hindi makabiyahe sa ibang bansa na hindi siya ma-arresto. Hindi lang si Pangulong Duterte, of course, yung mga ibang officials na involved, PNP chief, mga ibang ahensya na involved dito sa war on drugs, vulnerable sila to prosecution down the road. But of course, ang prerequisite dyan is kung napatunayan ng mga local institutions, katulad ng Ombudsman Office, Kongreso, yung mga korte natin, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. So, mahalaga dito is magkakaroon ng investigasyon. Kasi maraming allegations na extrajudicial killings. So, ang hinintay siguro ng international community at saka maraming tao dito is magkakaroon ng internal discipline at thorough investigation. At mukhang ang perception ngayon, medyo kapos tayo. Wala tayong masyadong internal investigation. Kasi, syempre, dapat sugpuin yung problema ng droga. Syempre, dapat yung rule of law at saka law and order improve natin. Pero, importante din dito, may tiwalang taong bayan sa kapulisan. Para may tiwalang taong before we end this topic, dapat walang impunity at dapat may internal discipline. Okay, anong fearless forecast mo? Magkakaroon ba ng kaso sa International Criminal Court? So far, nakikita ko unlikely na it will move to the prosecution stage within the next year or two. Mukhang maghihintay pa yung International Criminal Court bago tayo mag-move na stage na yun. So binibigyan pa nila ng panahon yung Ombudsman Office, Kongreso at yung local institutions to do their job. All right. And with that, maraming salamat po sa inyo, GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian.